Miss Barbie Fortesa, abay binuksan ang kanyang puso patungkol sa issue ng situationship, no, sa isang relationship, sa isang parang sitwasyon ng isang magjowa, in other layman's term, no. Sa pag-uusapan natin yung kanyang mga pahayag patungkol sa bagay na ito kasi medyo controversial yung mga pinakawalan niyang salita patungkol dito. Ito ba'y patungkol kay David Licauco or what, no? So yun yung pag-uusapan natin. But before that, sabi po ng isang pahayag ni Miss Barbie Fortesa, kasi may mga balita po na lumalabas ngayon sa social media patungkol po dun sa tinatawag na situationship. Meron po kasing interview si Miss Barbie na parang pinaliwanag niya yung sinasawag niyang Barbie Fortesa call situationship early sign of uncertain love. Pag sinabi kasing uncertain, parang hindi siya sigurado, hindi sure sa'yo. Ayun. Ang pahayag ni Barbie Fortesa tungkol sa tinatawag na situationship ay isang matapang at makabuluhang pananaw sa modernong pakikipagrelasyon. Lalo na sa panahon ngayon na tila mas uso ang almost, labelless at bahala na kung saan mapunta kaysa sa malinaw na commitment. Sa kanyang panayam, ang walang kwentang podcast na ibinahagi, no? Yun yung title ng YouTube, walang kwenta ha, pero may kwenta siya actually. So sabi dito, ang walang kwentang podcast ibinahagi niya sa naranasan na rin niyang ma-fall sa taong hindi sigurado sa kanya. At dito pa lang makikita na hindi siya nagsasalita bilang artista lamang, kundi bilang isang taong dumaan sa totoong emosyon. So hindi po masasabi ni Barbie ito pong sitwasyon na to kung hindi niya naranasan, no? Parang sinasabi niya na meron siyang isang tao na talagang minahal, na pamahal siya, pero ang ending hindi para sigurado. Diba? Ganon po yung sinasabi dito ni Miss Barbie Fortesa. So, ang opinion ko lang patungkol dito sa tinatawag na situationship, ang situationship ay red flag at hindi romantic phase. Sa totoo lang, marami ang romanticize sa situationship para sa iba. Exciting ito dahil walang pressure, walang label, at parang laro lang. Pero ang punto ni Barbie na ito raw ay early sign na hindi sigurado sa'yo ang isang tao ay napaka-realistic at emotionally intelligent na pananaw. Which is true kasi ganito yan eh. Kapag po kasi tinawag na situationship, masaya kayo, nagde-date kayo, nag-holding hands kayo, nagkikiss kayo, nagpupuyat kayo sa isa't isa. Alam ko, kasi parang yun yung uso ngayon sa mga Gen Z, di ba? Pero kasi dati, sa panahon po natin, sa panahon po ng mga, ako po kasi, I am 42 years old now, and ilan lang naman kasi naging jowa ko, no? Hindi naman ako ganun karami mga naging jowa ko, kaya naiintindihan ko yung mga pino-point out ni Miss Barbie kasi sa age kasi ni Barbie, parang yung situationship na yon is hindi yun yung kind of love na hinahanap niya. Kasi parang para sa kanya, kung talagang trip mo ko, kung talagang gusto mo ko, dapat sure ka doon sa nararamdaman mo. Ganun yung sinasabi ni Barbie. Ayaw niyang pumasok sa isang relasyon na situationship kasi red flag talaga yun eh. Kasi ganito yan. Yun nga, tulad ng sinabi ko, nagpupuyat, tapos nagde-date kayo. Talagang as in, kala mo magjowa kayo, pero wala kayong label. Ang sakit. Napakasakit naman ng ganun, di ba? Parang umaasa ka, lalo ng mga babae, parang talong-talo tayo dun. Kasi umaasa tayo na itong taong to nag-i-spend ng time, nag-i-invest ng emotion, nag-i-invest ka rin ng emotion para sa lalaking to, pero ang ending, di ka pala gusto. Hindi pala siya sure dun sa nararamdaman niya para sa'yo. That's what you call a situationship na relationship, So yun yung tinutukoy dito ni Barbie, na ayaw niya. Sabi niya na hindi lahat handang tanggapin ang ganitong katotohanan. Bakit? Dahil minsan, mas gusto ng tao ang ilusyon kaysa katotohanan. So parang magkasama kayo, parang ilusyon lang yung yung nararamdaman ninyo, na hindi kayo sigurado, na kayo ay nagkakaroon na kayo ng understanding sa isa't isa. Pero pag dumating yung time na nakakita ako ng mas better sa'yo, is iiwan kita kasi wala naman tayong label. Parang ganon, 'di ba? Hindi mo siya kinukulong dun sa relationship na meron kayo. Parang ganon yung situationship na ayaw ni Barbie. Dahil minsan mas gusto ng taong ilusyon kaysa katotohanan. Mas madaling umasa kaysa umalis. Ngunit ang tama, sinabi niya, kung gusto ka ng isang tao, hindi siya magdadalawang isip. Which is true, 'di ba? Kung talagang gusto ka ng isang tao, hindi yan mag-iisip na gusto ko ba talaga to? Or parang good time lang to? Or pampalipas ng oras? Ganon. Ang linya niyang madali ang love para sa akin. Alam kong agad kung bet ko yung guy, sabi niya. Ang nagpapakita ng maturity, hindi ito pagiging choosy, ito ay pagiging malinaw sa sarili. Iyon ang mahalagang lesson. Clarity is self-respect, sabi niya.
So, kahalaga ng linaw sa relasyon. Ang mensahe ni Barbie ay hindi lamang para sa mga single, kundi para sa lahat ng mga dating stage. Ang isang relasyon na nagsisimula sa kalituhan ay madalas nagtatapos sa sakit. Hindi naman masama ang getting to know stage, pero iba yung sa situationship. Ang healthy na pag-uusap na may direksyon. Ang situationship ay madalas paikot-ikot lang kayo. For example, diba, nasa deep na kayo yung pinagsamahan ninyo. You invest too much of your time. Pero ang ending, hindi pala talaga kayo. Hindi pala talaga kayo sigurado sa isa't isa. So, kaya parang ano yun, red flag yun para kay Miss Barbie. Sabi niya, sa psychology ng relationship, ang uncertainty ay isang pinakamalaking sanhi ng anxiety. Kapag hindi malinaw ang status, nagkakaroon ng overthinking, self-doubt, emotional dependency, fear of asking questions. Parang natatakot ka magtanong, nasaan na ba tayo? Parang gano'n, di ba? And kaya tama ang babala niya na iwasan ito kung maaari, hindi dahil bawal, kundi madalas hindi ito healthy. Nakaka-apekto ba ang personal na experience sa pananaw niya? Ang sagot, oo. At ito ang nagpapalalim sa kanyang insight. Hindi siya nagsasalita bilang idealist, kundi realist. Inamin niyang naranasan niya ito at doon nagmumula ang kanyang advice. Mas tumatatak ang payo kapag galing sa karanasan kaysa sa teorya. Ngayon ang tanong ng lahat, sino ba yung tinutukoy ni Miss Barbie Forteza na parang nandun na sila sa punto na parang they are parang okay na sila, nagde-date sila, okay yung kanilang pagsasama, nakikita nila na talagang they really love each other, nag-holding hands sila, nagde-date sila. Sino kaya yung tinutukoy ni Barbie? Kasi parang parang matutrauma kapag ikaw ay babae at di ka sanay sa ganung klase ng situation, matutrauma ka eh, 'di ba? Parang baka mamaya may mga susunod na manliligaw kay Miss Barbie Forteza tapos sasabihin, okay ba yan? Ganyan. Parang, sincere na ba tong taong to? Parang magkakaroon ka tuloy ng doubt kung ito ba ay totoo na ba talaga yung nararamdaman nito para sa akin or ginagawa niya lang to dahil parang ini-enjoy niya lang yung company nitong taong to, 'di ba? So yun po yung tanong ng marami, 'di ba? Mahirap naman kasi tayo magbintang pero I made for sure na hindi po yun si David. Hindi si David Licao ko yun. He is not that type of a person na ganun kasi si David po yung klase ng tao na kapag gusto ka niya, ipapakita niya sa'yo, ipaparamdam niya sa'yo. Ganun siya eh. And maaaring yung mga tao na to, yun yung mga dati pang nakasama ni Miss Barbie Forteza. Sabi nga nila, maaaring taga-sparkle siya at yung mga dati niyang collab team, 'di ba? Na parang okay kayo pero hindi naman pala sila nagkatuluyan. So, yun yung kanyang pananaw patungkol dito. Ito po yung isa sa mga major reason na tinitignan ko kung bakit si Barbie sobrang choosy niya ngayon. Sobrang talagang iniisip niya muna at pinag-iisipan niya ng todo if talagang worth it ba na maging karelasyon niya to, worth it ba na pumasok na ba siya sa relasyon. Parang ngayon mas nagiging picky na siya, mas nagiging choosy na sa kung sino yung lalaking papapasukin niya sa buhay niya ngayon. So, yun po yung dapat nating ipag-pray for Barbie na matagpuan niya yung right guy para sa kanya kasi deserve niya eh. So, kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Darred's channel. God bless everyone!